Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosong Kim Pao. Wala na nga pong iba ang lukaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan may kinalaman nga dito sa ilang mga kaganapan, kina Kim and Paolo, ilang updates tungkol kay Kim, of course sa The Alibay, and syempre, itong malaking pasabog ng Kim Pao sa October 1. So mukhang viral. Matinding pag-uusapan to sa social media. Mukhang malaking pasabog to talaga. Abangan natin at kung anong sorpresa na yan, kung anong magiging kaganapan, ayan, alamin natin. Pero bago po yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And sa mga nakikinig naman ngayon sa atin ngayong gabing ito, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok at pakikisama sa akin ngayong gabing ito, sa pakikibalita sa akin ngayong gabing ito. Syempre sa pagmamahal nyo kina Kim and Paolo, ayan, lahat po tayo nandito, mga nagmamahal at nakasuporta sa kanilang dalawa. And bilang panimula nga po, nais kong i-share sa inyo ang komento ni Ma'am Norma Dayag. Ito po ay aking paraan na rin ng pasasalamat sa ating mga taga-subaybay. So sabi ni Ma'am Norma Dayag dito, shoutout po sa inyo. Maraming salamat Ma'am Norma Dayag sa patuloy na pag-aabang ng atin pong mga chika. Yan. Magandarang gabi. Sabi niya, Gandara, matagal na ito na nangyari. Bakit naiwan si Paolo? May bagyo pa naman. Paolo, why you did not accompany Kim to CDO? Here I am praying for Kimi for her safetyness and protection. We understand them, Gandara, their work. But for Kim, sana'y may dala-dala may dala-dala siyang Lord of Pardon na parati niyang gabay sa paglalayag niya together with Paolo, so that every time they travel or ganap, then they have their guidance. Ganda, katatapos namin magsimba. Ayan, happy Sunday nga po pala sa ating lahat, ano? Sinong na-miss dito yung jogging ng Kim Pao, routine ng Kim Pao every Sunday. Pero wala po tayong ayuda. Ngayon, tiis-tiis po muna, ganun talaga. Work po muna ang Kim Pao. And dapat po natin itong maunawaan. And para din naman to sa demand natin, hindi ba? Ang mapanood na ang The Alibay, ang magka-project ulit ang Kim Pao, and etc. Kaakibat po talaga nun ang pangunawa at pagtitiis. Ganun talaga pag may demand po tayo. Dapat marunong din po tayo marunong din po tayong tumanggap na minsan ay mabubokya. Anyway, sa pagpapatuloy ng komento ni Ma'am Norma Dayag, ayan, at Feast Day of Saint Lorenzo Ruiz, the first Filipino saint, ay pinagdasal ko silang dalawa. God bless them both and all their fans and vloggers, seniors, families, and Aki. Wow! Belong si Aki. Ayan. Dapat hindi rin po yan mawawala. Kasi syempre, buhay rin ni Paolo si Aki. First son po niya yan. Diba? Kaya nga, si Kim, nakakatuwa na kasama rin sa buhay na rin niya si Aki. Nung last year lang na nalaman natin na sumama siya to visit Aki, diba? Nakakataba ng puso na welcome siya sa responsibilidad. Anyway, dumako naman tayo dito sa pa-chocolate ni Kimi. Grabe naman talaga.
Apaka-sweet ni Kimberly, no? So, ito yung, post ni Miss Carl. Yan, nagpapasalamat po siya kay Chinita Princess. Napaka-sweet naman talagang tunay as chocolate ni Kimberly. Yan, may pa-chocolate. Sana all, Kim. Charata. Anyway, mula naman sa komento ni Ma'am Merlita Aurea Rodriguez. Sabi niya, Gandara, good evening, good morning kasi nakalagay dito. Salamat, lagi mong binabasa ang comment ko. Naku, walang anuman, Ma'am Merlita. Lagi ba namang comment ko yung nakikita ko? Ayan, ibang klase talaga ang mga bashers. Ang papayat ng mga utak. Uy, grabe naman sa ang payat ng utak. Wala na po ata, wala na bang kataba-taba yan? Naku, bashers, kakahiya naman. Ay nako, nasabihan ng payat ang utak. Parang ngayon, sa inyo ko lang narinig yan, Ma'am Merlita. Alibog naman ngayon. Yan ba ang nararamdaman nyo? Yung daalibay kasi alibog yung nila tawag. Ewan pa sa mga utak ng mga taong yan. Isa lang ibig sabihin yan, pinapanood nyo ang linlang What's Wrong with Secretary Kim at My Love Will Make You Disappear. Ngayon naman ang daalibay. Ibig sabihin lang niya, nakaabang na rin kayo. Naiinip na rin ba kayo? Huwag kayong kung ano-ano pa ang mga sinasabi. Yung daalibog. Kayo na lang ang nakakaramdam dyan sa tawag na yan kasi malulos siyang kayo. Binibigyan nyo ng malisyoso kayo. Binibigyan nyo ng ibang meaning ang teleserye. Ganyan karumi ang utak nyo. Basura ang laman ng ulo nyo, ang utak nyo, B.O.B.O. Tama, inggit lang yan na naiintindihan namin kayo. Huwag kayo mag-alala. Matatapos na naman ang taon, ang idol nyo, wala pa ding project. Nakaka-insulto talaga yon. Ay, grabe naman, ma'am. Sa naiintindihan namin yung nararamdaman nyo kasi hanggang ngayon wala pa rin, hindi pa rin kayo napapansin, charot. Masyado ba kayong believe sa idol nyo na magaling? Grabe nyo kayong ipagmalaki. Alam nyo guys, wala pong mali doon ha. Dito, correct ko kayo. There's nothing wrong kapag sinabi nilang magaling si ganito sa nagagalingan sila. Diba? Sometimes kasi kinakailangan din ng tao ng encouragement, etc. Ganyan. So, walang masama po doon kung nagagalingan sila. Tayo po ay matutong rumesbak sa tamang oras, panahon, lugar. Okay? Kung wala namang, di naman need na tayo mang yurak, pagkatao ng iba, wag na po natin gawin kasi magagaya lang tayo sa kanila na gamunggong utak. Ganyan talaga ang buhay, panapanahon lang yan. Kaya kung ako, yun ang magandang nasabi nyo. Kung nabibiliban kayo sa idol nyo, okay, mag-alala. Panapanahon lang yan, okay? Kung kaya, yan, kung ako sa inyo, tigilan na ninyo ang pangbabato sa Kim Pao. Check na check. Sisikat pa sila hanggat gusto nila at hanggat parami ng parami ang Kim Pao. Alam nyo kung ano ang sekreto nila Kim and Paolo, bakit sila sikat? Yung ang galing nilang umarte tapos sinasabayan nyo ng pambabato at panglalait. Yun yung sekreto nila, lalo na pag pinapalabas na sa TV, lalong madadagdagan kasama na kayo. Una, pasilip-silip lang kayo. Malauna, nakababad na rin kayo sa harap ng TV nyo. Ipupusta ko sa inyo yung kapwa nyo bashers. Salamat, Gandara, at magandang umaga. Alam niyo, hindi secret yung yung husay sa pag-arte at panlalait. I mean, it's just an ingredients na mas lalong sumisikat ang Kim Pao because na-curious yung iba sa panlalait. The more na nilalait, lalong binibless sila Kim and Paolo. But the secret talaga is yung pagiging mabuti sa kapwa, pagiging mabuting tao nila Kim and Paolo para tumagal sila sa industriya. Kasi kung masama ugali nila, hindi talaga sila tatagal. Merong mga magagaling na direktor, pero wala pong nakukuhang project because ayaw silang makatrabaho. Merong mahusay na aktor, pero ayaw isama
Because ayaw ng direktor ang ugali, ayaw ng mga co-star ang ugali. Diba? Kaya na-echapwera yung iba. Yung husay sa pag-arte given, but at the same time nasasantabi yun kung wala kang pakikisama at hindi maganda yung ugali mo. Speaking of mahusay umarte, marami din pong mahusay umarte, pero hindi lahat sikat. Tamo sila, kiniklaim nila na magaling yung kanilang idol and hindi ko nga po yun aalisin sa kanila kung sila'y nagagalingan. Diba? Ano yun eh, hindi kasi porke magaling, sa'yo na yung limelight. May iba pang secret doon. May mas higit pang secret doon. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa mga payuda ng Kim Pao. Hoy, grabe, payuda talaga. Ito, napaka-genuine talaga na mag-asawang to, may palitsyon, ganyan. From Kim and Paolo, grabe naman nga po yan. Mapapasana all ka na lang talaga. Alagang-alaga po sa ayuda ang team The Alibaya. Hoy, I wish nandyan ako nakakain ng lechon. I'm craving for lechon tuloy. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa pinaka-highlight ng ating topic ngayong gabing ito at patungkol po ito sa The Alibay na mayroon na po tayong hint, mayroon na pong clue na inilabas na ang teaser ng The Alibay ilalabas na sa October 1, 2025. Ito po ay hint pa lang, ito po ay clue pa lang na nakikita natin because based po sa chismis, hindi sa chismis, talagang ipinost, hinggil sa ating nasagap na balita is mayroon pong pasabog ang Kim Pao sa October 1. Kaya naman, ano pa bang iisipin natin? Ano pa ba ang maaring malaking pasabog bukod sa The Alibay? Sa ngayon, ang pumapasok sa utak ko po talaga ay ang pinaka-inaabangan natin na The Alibay trailer na nitong nakaraan pa nila sinasabing malapit na and they can't wait na ipanood to sa atin because pasabog, kasi talagang bongga, mapakaganda, nandun yung panggigigil nila, nandun yung pagka-proud nila na ang ganda ng project na paniguradong magugustuhan. Ganun sila kabilib na magugustuhan talaga ito ng mga tao para sabihin na pag-uusapan sila Kim and Paolo. Diba? Kaya yun yung nasa isip ko na mangyayari sa October 1, 2025. Kaya abangan natin itong mga ka-Kim Pao, ha? Abangan natin yan. Pero kung may iba pa, bukod sa trailer, or teaser, ano man yan, maganda. Kasi bukod sa trailer, may iba pa palang pasabog. Literal na bubulagain tayo. Literal na malaking pasabog. Yan pa nagkataon. What if, yun palang sinasabi rin na confidential. Diba? So, meron ding ibang pwede na pasabog sa October 1. Pero mas malapit para sa akin yung trailer or teaser ng The Alibay. Anyway, can't wait to see kung kailan man nila papalabas yan. Basta ako, mag-aabang ako sa October 1 kung ano po ang meron. So, yun lang muna guys ang ating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. Kita-kits muli sa susunod nating chikas. Maraming pong salamat. Good night!